Kasama po natin si Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council, tungkol po dito sa nagdaang baha sa higit 500 po na mga lugar sa Metro Manila. Mayor Francis, good morning po. Yes, good morning po, DJ Chacha. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Yes po. Mayor, una muna, kayo po mismo, anong assessment ninyo kasama po yung ibang Metro Manila mayors dito po sa nangyaring pagbahang? Sinasabi po sa mga balita, 500 flooding incidents po ang naitala sa loob lamang po ng 24 oras. Ano po napag-usapan ninyo? Paano nyo po ito susolusyonan? Una po, DJ Chacha, no? Ang Metro Manila po, iba-iba ang terrain. Iba-iba po ang ating demographics. Merong mga areas po na mas low-lying kaysa sa iba. Halimbawa, ang Camanava area po, no? Talagang itong area ng Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. Iba po ang kanilang situation. Ganun din po sa Marikina because of the Marikina River. Ganun din po ang Pasig. Specifically for San Juan, meron ho kaming San Juan River at mga creeks na dito naman ho nanggagaling yung pagbabaha po natin, lalong-lalo na kung talagang grabe na pong volume ng tubig. Meron naman pong mga areas na mas matataas. So, iba-iba ho ang hinaharap na mga suliranin at mga pagsubok ng mga LGUs dahil iba-iba ang ating terrain. So, to answer your question po, no, talang nararamdaman natin talaga na tuwing malakas ang pag-ulan ay bumabaha. What are the things that we are supposed to do? Una, ito po a combination of undertakings. No? Number one, yung basura po, kinakailangan talaga siguraduhin natin maayos po ang disposal. Huwag ho tayo magtatapon sa mga waterways. Huwag ho tayo magtatapon sa mga kanal po natin. And of course, it is a shared responsibility, DJ Chacha. Yung local government must ensure proper solid waste management. At the same time, yung mga citizens po natin, kinakailangan pong disiplinado po tayo sa pagtapon natin ng basura. Pagdating naman po sa ating mga drainage systems, we really have to improve yung mga drainage systems na kasalukuyang meron tayo, lalong na yung population po ng Metro Manila ay palaki ng palaki, mas dumadami yung nakatira dito po sa National Capital Region. So we really have to ensure na yung pagdami ho ng tao ay nasasabayan po ng improvement ng ating drainage systems, pagpapalawak ng mga culverts para yung volume ng tubig ay mas na-accommodate. So we really have to improve on this and also mag-set up po tayo ng mga pumping stations dito sa San Juan. Meron tayong mga pumping stations, ngunit na kinakailangan pa namin magdagdag sapagkat merong mga ibang lugar na kasalukuyang wala pa hong pumping station. So talagang maraming factors po ito, DJ Chacha. And in fact, yesterday nag-usap nga ho kami ni MMDA Chairman Don Artes regarding the Metro Manila Drainage Master Plan na meron na hong kasalukuyang pre-feasibility study. Ito po ay tinatapos na ho ng MMDA at ng DPWH. So all of this we will discuss po in our next meeting ng Metro Manila Council. Yes po. Sir, alam naman po natin na malaki na po ang inilalaan ng ating gobyerno dito sa mga flood control projects natin. Last time sinasabi po ng DPWH na luma na nga daw po itong mga drainage system natin. Sinasabi din hindi na sapat para po dito sa matinding pagbaha na nararanasan po natin dito ngayon sa Metro Manila. Pero paano pong coordination na ginagawa ninyo? Meron po bang assessment kung saan napunta talaga yung bulto ng pera para po masiguro na nailalaan po ito ng maayos? Implementing agency po dito sapagkat sila naman po talaga ang nagtatayo ng infrastructure nito. No? Ang LGUs po, we help determine saan ba dapat mag-improve ng mga drainage, halimbawa saan dapat mag-set up ng mga retaining walls, saan dapat mag-set up ng mga pumping stations sapagkat kami naman po nakakaalam ng mga terrain po natin. No? So, yung mga recommendations po namin na itong mga barangay nito, itong mga kalye nito ang dapat paglagyan o paglaanan ng pondo para sa mga proyektong ito, yun naman po ay pinapaabot namin sa DPWH, of course, through the national government, through our members of Congress sapagkat sila naman po ang nag-aayos ng budget po niya. No? Pagdating po sa actual implementation, of course, it is the DPWH that sets up everything. So kami naman po, dinidetermine namin kung anong mga lugar dapat talaga ang ayusin. And yung
question po ninyo, I would think that it's the DPWH that can best answer that po. Opo. Yes, sir. Mayor Francis, kasi po if you will also notice, no, siguro bata pa kayo, Mayor, yung, yung, yung sinasabi, dati pa ng MMDA, dati pa ng DPWH, ay pare-pareho lang, di ba? Taon-taon, pag may baha, the same reasons, ano po, garbage, etc., itong drainage, etc. So sa ngayon, kayo po, Mayor ngayon, ano po sa palagay nyo? Panahon na ba talaga para kayo sa council ninyo magkaroon ng isang seryosong flood summit? Pag-usapan na ng seryoso ito, kasama na yung accounting din bilang mga LGUs na dapat po nakakaalam din, di ba? Kung saan, kasi po di ba dito ang approach, galing sa bundok yung tubig, galing sa taas, papunta na Manila Bay, dadaan sa inyo lahat di ba? So parang kumbaga ang ating approach ay nagkakaisa. Ano sa palagay niyo, Mayor? Kuya Ted, tama po yung binabanggit nyo. In fact, ako po, I've been mayor for 6 years already at maraming pagkakataon na po tayong humarap sa ganitong matinding pagbabaha. And yes, we really want to eventually solve the flooding problem. Ano ho ba talaga mga kailangang gawing aksyon? No? We also have to consider yung development, Kuya Ted. Hindi pwedeng kung saan-saan lang talaga nagtatayo ng mga gusali. Hindi pwedeng kung saan-saan lang tayo nagko-commercialize because you have to consider, no, itong mga pinagtayuan halimbawa ng mga infrastructure, baka nababara na yung mga daluyan ng tubig. No? Ganon din po, yung ibang mga lungsod na merong problema po sa informal settler families. Baka yung mga lugar na ito ay naharang na nga ho yung daluyan ng tubig. So, napakaraming factors, Kuya Ted, and I agree with you. It is best really to have a flood summit or any big undertaking that will really discuss ano ba mga kailangan natin gawin, mga hakbang, mayors, ganda hong makapagsalita, ano ba yung mga nararanasan problema sa ating mga LGUs sa Metro Manila. And at the same time, of course, DPWH at MMDA, kailangan po talagang makapusa po kami ng masinsinan at parinig nila ang aming mga hinaing, aming mga problema. At gusto rin namin marinig ano rin naman po ang planong gawin ng DPWH in the next few years, no? Specifically until 2028, from 2025 to 2028. Opo. Sige po, kayo po, Mayor, as case study, ang San Juan, saan ang gagaling ang tubig nyo? Saang city? Okay, meron ho kasi kami tinatawag na San Juan River, Kuya Ted. So it is 9.8 kilometers in length, but ang portion lang talaga ng San Juan dyan ay 2 kilometers. Tinawag lang ho siya ng San Juan River, just like the Pasig River. Ang Pasig River po ay iba-ibang lungsod po ang pinagdadaluyan, ngunit tinatawag siyang Pasig River. So downstream ho kami, so the water comes from Quezon City. So kapag pababa na ho ang tubig papunta sa San Juan River at ito'y umapaw, maghahanap po yan ng pupuntahan. Yes. So yun ho nagiging problema namin, lalong-lalo sa 13 barangays po namin. Contiguous to the San Juan River at yung mga creeks natin. No? So dyan po kadalasan talaga nagkakaroon ng pagbabaha. So we have set up pumping stations along this area, Kuya Ted. At dito ho tayo nagko-focus ng drainage improvement po natin para nga ho mas makadalo yung tubig. Yun. So yun po yun kasi kumbaga transient itong baha, no? And then, pati basura kung manggagaling sa Quezon City, dadaloy sa inyo. Kayo man po ang maglinis dyan, wala kayong basura o anuman, dadating sa inyo yung basura galing sa itaas. Ganun po nangyayari. Kaya po, importante nga na ang approach dito, pangkalahatan na, di po ba, Mayor, no? That's correct, Kuya Ted. Kung nakikinig po si Mayor Joy, hindi ko po sinasabing dahilan po sa Quezon City. I'm just saying, ano lang po talaga, geographically, ganun ho ba talaga pababa talaga yung daloy po ng tubig sa amin. So, nasasalo namin yung tubig talaga. At maraming beses na rin ho tayo nagkaroon ng pagpupulong ng
iba't ibang mga lungsod, maraming mga NGOs din pong tumutulong sa atin with regard to Opo. dredging, Kuya Ted. Alam naman po natin na dredging entails a lot of funding. LGUs cannot really fund dredging kasi sobrang laking pondo po to. Ang San Miguel po tumutulong po sa atin in fairness to Mr. Ramon Ang. Meron silang mga CSR activities na ginagawa po rito. But Opo. more than that, kinakailangan talaga na meron tayong maayos na plano na pwedeng sundan at gawin. Opo. Sapagkat hindi naman po pwedeng every time na lang na tag-ulan ay paulit-ulit pong Opo. problema. Opo. Sige. Kaya ho kami tumawag sa inyo nga, Mayor, bilang council chairman. Ano ho? Kasi, Yes po, opo, yes. bilang pinuno nga po ng konseho ng MMDA, baka naman po, yun nga, yung ating inaasahan na once and for all, magkaroon po, maliban doon sa master plan na binabanggit nyo, ito nga pong coordination na ng lahat ng LGU sa Metro Manila, including Rizal perhaps, no? Pagpalawakin natin kung saan ang gagaling nga ang tubig na dumadaan po sa inyo, dumadaan po dito. Of course, si Mayor Isko ang end nito end recipient At saka itong Pasay, di ba? Diyan po yan, Mayor At saka tandaan niyo po, no, tayo po'y, ang Metro Manila, look at it in the map, Kuya Ted, no? Napakaraming bodies of water na nagsusurround sa atin. So, kapag umapaw na yung lugar ng Kamanaba, halimbawa, ng Marikina River, sa area ng Pasig River, Manila Bay area, tapos kung kailangan pa mag-release po ng tubig ng mga dams natin, yan din ay isang problema. Kung kaya't ito ho, meron na kaming coordination dito. If dams will have to release water, kinakailangan sabihan po kami. Hindi ho pwedeng mabigla na lang po tayo na nag-release pala mga dams. Tapos lahat ng tubig niyan ay papuntang Metro Manila. So talagang major coordination po ang kailangan dito, Kuya Ted. Kinakailangan ho talaga everyone is on the same page with regard to what we have to do to ensure that eventually talaga masolusyonan natin ang problema. Opo, sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Mayor. Kaya ho kami again tumawag. Maliban sa pagiging alkalde ng San Juan, kayo po ang kasalukuyan pong pinuno ng MMDA Council. Salamat po na marami, Mayor. Opo, Kuya Ted and DJ Chacha. Thank you po. Opo, salamat na marami. Yan po ang pinuno ng Konseho ng Metro Manila Development Authority, MMDA, MMC sila, Metro Manila Council, Mayor's Council po ito.